Magandang araw sa Sky Manpower at sa ating mga makakapanood nitong video na to. Ngayong araw ay nabalitaan namin na merong isang aplikante na mag-re-apply sa ating agency. Siya po ay si Miss Jesh Ann Lasam. Okay, so ngayon, aalamin natin kung ano yung naging history niya sa Sky High and kung paano siya natulungan ng ating agency nung ang mga panahon na nakapag-apply siya, nakapagtrabaho siya sa abroad. So, Miss Jessam, tama? Jesh Ann. Jesh Ann. Okay, so, kailan ka na-deploy sa Sky High? 2019 ng December. December 2019. So, after that is pandemic na. Tama? Hindi, naka-flight muna ako tapos after 2 months, pandemic. Pandemic na. So, ikaw ay isa sa mga OFW na naabutan ng pandemic sa Saudi Arabia. Tama? Saudi ka. Naalala mo pa ba kung ano yung agency na nag-hire sa'yo sa ibang bansa? Hindi, ang tinandaan ko lang kasi yung Sky High. Sky High lang. Pero wala ka bang nakita sa contract mo na ito yung agency mo sa Saudi? Meron, hawak ko yung contract pero hindi ko na kasi. Hindi mo na maalala? Okay. Kailan ka umuwi ng Pilipinas? Nito lang May. Ito May lang, 2023. So, inabot ka lang almost Mag-4 years, mahigit. Sa 4 years na yun, paano mo i-describe yung naging experience mo as OFW sa Saudi Arabia? Mahirap na masaya kasi mahirap kasi malayo sa pamilya. Masaya kasi nakakapunda. Masaya kasi nakapagpatapos ng kapatid. Tapos sila naman yung tutulong sa akin. So, nasabi mo mahirap siya na masaya. Mixed emotion. When it comes to mahirap, paano mo nasabi mahirap yung pagiging OFW? Kasi nag-aalaga ka ng bata na hindi mo kadugo. Tapos yung anak mo sa Pinas, hindi mo na-aalaga. Oo. So, parang nag-homesick ka. Part ng OFW. Pero, you also said, na-mention mo na ikaw ay nakapunta. Ano yung mga napunta mo during those 4 years? Bahay. Lupat bahay. So, nakaipon ka papunta doon sa bahay na yun. And also, natulungan mo yung mga kapatid. Nakapagpatapos sila sa pag-aaral. So, kamusta naman sila ngayon? Kamusta naman yung bahay na naipundan mo? Buo na yung bahay. Tinitirahan ko na namin ang anak ko. So, nung bumalik ka, doon na kayo nag-stay. Okay. Ilan ba yung anak mo? Dalawang babae. 9-year-old at 11-year-old. Pero ikaw ay may asawa? Single mom. Single mom. So, kailangan mo talagang kumayod para sa mga anak mo. Eh, kung sino man yung mga umaasa pa sa'yo. Diba? Ilang beses mo na itong pag-apply sa Sky High? Pangalawang beses. Pangalawang beses. So, bakit mo naman naisipan na bumalik sa Sky High para mag-apply? Subok ko na eh. Simula umpisa, tinulungan talaga ako. Kasi unang alis ko, may financial. Tapos, ultimo pamasahe, pagkain mo, sagot nila. Hindi ka talaga pinabayaan. So, ayun yung mga panahon na nag-a-apply ka pa lang. Aplikante ka pa lang. Hindi ka pa nag-deploy. Bale, nung na-deploy ka na, kamusta yung naging experience mo sa mga amo mo? Nagkaroon ka ba ng mga concern? May idinulog ka ba sa agency na, ma'am, meron po akong problema? Hindi naman kasi maiwasan lalo pag una. Siyempre, pag una ka, gusto mo na umuwi. First timer ka? Noon. Tapos hanggang nakuha ko naman yung ugali nila. Tapos nagka-problema lang ako kasi matatapos na yung kontrata, hindi nila ako pinauwi. Nakiusap sila. Tapos pumayag ako. Tapos after nun, natapos na yung tamang usapan namin, hindi pa rin nila ako pinayagan. Hanggang nagkasakit ako. Tapos nagsumbong ako dun sa nagpasok sa akin. Pero tinulungan pa rin niya ako na mag-message, na basta ginawa naman niya lahat yung yung best niya para matulungan ako. Tapos ako na lang din nagsabi na sige, tatapusin ko na lang ito kasi ilang buwan na lang naman. Tsaka gumaling din naman ako. Tsaka inano naman ako ng employer ko na dinala ko sa ospital. So, pina-check up ka nila? Pinasis ka talaga nila sa naging concern mo?
Kasi nga, syempre, nag-extend yung contract mo, gusto mo na umuwi. And nagkaroon ka ng Na-COVID kasi ako dun eh. Okay. So, na-experience mo magka-COVID. Wala mo lang mag-abot sa'yo ng gamot. Ikaw talaga yung nag-aasikaso sa'yo. Tapos kailangan mo pang magtrabaho. Nung nagka-COVID ka, ikaw lang yung nag-assist sa sarili mo. Ikaw lang yung nag-asikaso. During that time ba, inalalayan ka ba ng employer mo when it comes to household works? Hindi, pinag-day off nila ako ng 2 days, pero nakakuhin lang ako sa kwarto. Pero ang kagandahan, tuloy pa rin yung sahod. Hindi nila ako kinagtas. Wala. Yung pagdating naman sa action na binibigay sa'yo or binigay sa'yo ng Sky High, yung nagreklamo ka, paano mo i-describe yun? Okay naman kasi, hindi naman kasi ganun kadaling magreklamo. Madaling magreklamo, mahirap umaksyon kasi hindi naman kasi ganun kadaling isang tawag mo lang ma-actionan ka sa daming employer. Diba? Pero okay na rin kasi kahit paano hindi na putol yung connection ko sa agency. Hindi ka talaga pinabayaan. So may constant communication ka sa agency. Yun kasi minsan yung hindi naiintindihan ng ibang OFW or ibang mga nag-abroad na akala nila kapag ka nag-report ka ngayong araw, bukas may action na, lalo na yung mga nag-request na gusto na lang i-rescue. Diba? Kasi may mga rules din naman ng ibang bansa na hindi natin pwedeng hindi sundin. Tsaka sa 10 ma'am na dinala doon na Pilipino, may isang hindi sumusunod na Pilipino dyan. Kaya sila napapahamak. Totoo. Hindi naman laging agency kailangan sisilihan. Kasi minsan, may fault din naman yung worker, pero dahil responsibility ng agency na i-assist, gumawa ng action, talagang ginagawa ng isang agency yung responsibility nila para matulungan yung OFW. So, ano naman masasabi mo sa pag-asikaso sa iyo ng mga employees ng Sky High nung nag-start ka pa lang? Okay naman kasi sila nag-delay yung 3 months rules na hanggang 3 months sinusubaybayan kanila. Yung agency sabi na mo na lagi nila akong pinapa-update. Okay naman. Sa una lang talaga mahirap. Lahat naman ng trabaho mahirap. Gaano ka katagal nagpahinga bago ka mag-apply ngayon? Uwi ko lang ng May, June, July, ngayon, August, September, magpo 4 months na pa yun. Hindi ka ba nag-try na mag-apply sa ibang agency? Talagang bumalik ka sa Sky High? So, ano naman masasabi mo sa ating mga OFW na first-timer, ex-abroad, or yung mga nagbabakasakali pa na maging mga ibang bansa? Ano masasabi mo sa kanila? Laban lang kasi hindi madali ang buhay. Kahit pagdating mo sa abroad, hindi pa rin madali. Basta laban ka lang, yakapin mo lang kung ano yung trabaho mo, bigay mo yung best mo para makasunod mo lahat ng kasama. Okay. Yun lang, Miss Jess Ann. Salamat sa time mo. And sana ay maging successful ulit. Siyempre, hindi siya naman pababayaan ni Sky High sa second time mong pag-apply sa amin. Thank you. Thank you po.